Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video, gusto ko lang i-share sa inyo itong best practices na sinadjust sa akin ni Facebook para makakuha ko ng 2.1 million views in just 5 days at kumita ako guys ng almost 7,000 pesos sa loob lang po ng 5 days yan sa isang video or sa isang short form video. So, nandito na po kaagad tayo. Diretso na po kaagad tayo. Ito yung video na yun, guys, no? Ito yung in-upload ko nung September 13, alas 11:23 ng umaga. So, yung duration, guys, nito is 1 minute and 11 seconds. Original video po ito. Wala po itong soundtrack mula sa Music Reels Library. So, original. Wala akong ginamit na music. Basta ano lang to, raw footage lang. Pinabidyohan ko lang kay Mrs. yung aking daladala. Then meron tayong mga orders ng piso wifi na no need ng bendo. And nagulat ako guys, no, sa loob lang guys ng isang araw, nag-gain siya kagad ng 500,000 views. Nung hapon, nag-gain siya ng almost 1 million. And kinagabihan, nag 2 million views na siya guys. So yung plays po na na-receive ko dito is 2.1 million views. Yung reaction is 34,000 reactions. So, halo-halo po yan. Meron po yung like, share, meron po yung heart. Di ba? Yung mga reactions. Included na yung mga angry doon. And ay nagagalit kasi hindi ko sila lahat ma-replyan. Kasi nga, bigla talagang dumami yung message, yung increase ng ating piso wifi. So, wag kayo magagalit guys kung hindi ko talaga kayo ma-message. Sobrang dami talaga. Loaded yung aking messenger. And personal po iyan, hindi yung page na di ba, sa page pwede tayong mag-auto-respond. Dito is parang wala na yun ni-remove na ni Facebook. So, sa message naman, 23 or almost 24,000 message or tawag ito, comments pala. Sa message guys, sobrang dami. And then, 3,200 shares naman. Sa revenue naman na kinita natin, guys, dito is naka-gain tayo ng $127 sa isang video lang po yan sa 1 minute and 11 seconds na duration ng video. Ito nga po yun. So, kung sa $127 times natin sa 56 pesos, 7,100 pesos po yan nakuha natin sa isang video na 1 minute and 11 seconds lang. So, ano nga ba yung best practices kung bakit ko na-reach ito? Ayan, di ba? So, sa distribution, guys, nag-up ako ng 414%. Ito yung best practices na makikita natin sa ating professional tools or sa ating video insight. Okay. So, i-check na natin and i-share ko na sa inyo, guys, no, para at least, di ba, maging aware kayo na pwede talaga tayong magkaroon ng viral content. Basta tuloy-tuloy lang, no? Tuloy-tuloy lang matsatsambahan din natin na magkakaroon tayo ng million of views. At the same time, tataas yung followers nyo, yung views nyo, yung shares, and then yung reactions. I-click ko to guys, see all. So, ang ginawa ko lang naman, guys, simple lang naman. Sinunod ko lang to. Ito yung mga naka-check na green na yan. Ayan, sundin nyo lang po yan. Okay, 8 out of best practices is ginamit ko to achieve po yung ganito. I don't know kung mag-a-apply ito sa inyo, no? Pero sa akin, guys, na siguro, I don't know, natsambahan or talagang, I don't know, nagulat ako, bigla na lang talagang nag-trending nung ginawa ko ito. Pero depende po iyan, ha? Hindi ko sinasabi na gawin nyo to, tas expected na may million of views. Depende sa video siguro or sa, tawag dito, curiosity ng viewers or kung sila ay makikipag-interact dun sa video nyo. Kumbaga, interesting, di ba? Educational or may purpose. So, yun nga, palagi naman natin sinasabi kapag magkikreate kayo ng video, dapat po meron tayong mag-give na value sa viewers. So, etong Piso Wi-Fi, guys, is talagang nakakatulong to. Lalong-lalo na sa mga remote area or sa mga rural places na wala talagang internet or walang makapag-provide. So, tayo nagbigay tayo ng way para at least, di ba, makatulong din sa mga walang internet. At the same time, yung mga estudyante na naka-phone, so pwede siya mag-research gamit yung
internet na piso wifi and no need na ng bendo. So, yun yung mga advantage no, na nilagay ko dun sa video. So, yun. And then, sinunod ko tong 8 na best practices na pwede nyo ding itry. So, number 1, nung kapag upon posting nung long form video, ginawa ko siyang reels. So, yung reels naman nun, shinare ko naman sa stories. So, 3 kagad yun. Bali, long form video po siya. Tapos, kinonvert ko siya sa short form video. So, pwede po kasi yun ngayon. Tapos, shinare ko siya sa stories. And then, shinare ko din siya sa groups. And then, syempre, yung pangatlo, naglagay ako ng engaging captions or title na talagang makukuha yung attentions ng audience. So, mag-isip po kayo ng title na very engaging, compelling title. Yun yung mga sinasabi nila. And of course, eto, napaka-powerful din ito, no? Yung hashtag to your caption. Eto guys, nare-reach na ito yung more audience na interested dun sa video mo. For example, piso wifi. Once na may nag-search ng piso wifi, pwede kong mag-appear doon sa video na sinuggest ni Facebook. Okay? And then yung pang-apat, ayan, edit with at least one creative tool such as adding stickers, text, or effects. So, pwede pa kuya maglagay nito. So, trinay ko din yan. Naglagay din tayo ng mga emoji, di ba? Make sure, syempre, kung mag-upload kayo, dapat hindi siya muted. Or dapat talaga malinis yung pagka-deliver nyo doon sa inyong video. Walang disturbing sound, walang masyadong maingay, or gumamit kayo ng mga microphone or ng mga wireless microphone na merong noise cancellation. Katulad ng ginagamit ko ngayon. Eto guys, ayan. So, eto, in-sponsor sa atin to ng Holy Land by Lark. Ayan. So, meron po tayo na ito available to sa ating TikTok. Ayan, sa yellow basket natin. Lark. Ito yun. So, ayan. Shoutout sa nagbigay sa atin sa Lark. Ayan. So, ito yung gamit ko. Kahit umuulan, ayan, katulad niya, umuulan. Sobrang lakas niyan, guys. Kung wala ako na ito, rinig na rinig niya po yung patak ng ulan dito sa bahay namin. So, kailangan mag-create kayo ng video na wala masyadong ingay, no? Kung may ingay man, at least konti lang sana, no? And then, syempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang 7, keep your reels between 15 seconds and 90 seconds. So, dapat above tayo ng 15 seconds or 1 minute and 30 seconds. So, yun yung improved quality or meron dong quality kapag ganun guys. Hindi ko suggested na 10 seconds lang yung nyo short video or yung long form video nyo. So I suggest 15 seconds, no, or 1 minute to 1.5 minutes. So yan po yung nagagrab kagad yung attention ng viewers. Dapat 'di ba reminders lang kung tayo ay newbie pa lang. Dapat sa 3 minuto na pagka-click ng video natin, makuha na kagad natin yung attention ng viewers. So, mag-isip kayo ng intro nyo na magiging engaging, compelling para at least yung retention rate ng viewers is talagang tapusin or humaba yung retention rate. Kapag humaba yung retention rate, mas sinasuggest tayo ni Facebook. At the same time, di ba, pwedeng i-share yun ng viewers, pwedeng i-like, pwede sila mag-comment. So, yun yung suggested. Compelling intro. Dapat mahook na kaagad natin yung attention ng viewers sa loob ng 3 segundo kapag nag-appear yung video mo sa FYP nila. Ensure your reel is at least 720p. Pero I suggest guys kung mag-compress kayo ng video or mag-export na kayo ng video after nyong i-edit, I suggest iset nyo siya ng 1080 pixel. Kasi nga guys, kapag sa Facebook applications kayo nag-upload, yung 1080p, bumaba pa yan, nagiging kalahati. So, nagiging 720. Kung 720 yan guys, bababa pa yan, yung resolution. So, I suggest 1080 pixel, tapos yung bitrate niya, gawin nyo siyang 30 or 60 bitrate. So, depende, para hindi siya masyadong malag or tawag dito, yung shaky, 'di ba? So, malilesen sa video nyo yun. So, ganun lang guys yung pag-upload ng quality, compelling, and engaging content.
Totoo nga po na kahit sa 1-minute video natin, pwede na tayong kumita ng ganitong kalaki, almost 7,000 pesos sa isang video. Sa loob lang naman po yan ng 5 araw at sa duration po ng 1 minute and 11 seconds. Okay, so maraming salamat guys. Please do share po itong video natin sa inyong mga kakilala, kapamilya na nagko-content, no? Baka makatulong to sa kanila. At the same time, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe and click mo na din yung bell icon para syempre mag-upload pa tayo at kapag nag-upload po tayo, manonotify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!